Hello guys, welcome to the No BS Fat Loss Guide. And yung part na to is mindset module. I suggest bago kayo pumunta sa main lessons, tapusin nyo muna yung mindset modules. So let's start. Bakit mindset ang labanan sa fat loss? Kapag sinabing mindset is everything, hindi yan motivational quote lang. Totoo yan. Kasi kung paano ka mag-isip, yun yung magdidikta ng kilos mo. Mindset dictates your action. Kung yung paniniwala mo ay wala akong time, wala akong budget, or hindi ako disiplinado, hindi mo napapansin na sarili mo na pala yung humahadlang sa progress mo. Kumbaga nasa loob ka lang ng comfort zone mo. And ito yung madalas ikwento ng utak natin to protect us from discomfort or failure. And the more na pinapaniwalaan natin to, the more na nai-stuck tayo sa same cycle. Your thoughts create your reality. If you are a negative thinker and iniisip mo na hindi ako consistent o hindi ako kasing sipag nila, magiging totoo yan. Kasi hahanap yung utak mo ng evidence na totoo yon, na hindi ka consistent and hindi ka rin kasing sipag na ibang tao. And kung positive thinker ka naman and iniisip mo na kaya ko to, hindi man perfecto pero tutuloy ako, iba yung magiging kilos mo at iba rin yung magiging decision making mo. So kahit pares lang kayo na sitwasyon, you start acting like a problem solver, not a victim. So ito naman yung mga common excuses and i-decode natin siya and yung real reason behind this. Wala akong time. Possible na takot ka lang na maiba yung routine mo at mawalan ng comfort. Pangalawa, wala akong pera. Naniniwala ka na mahal yung pagiging healthy, not knowing na it's all about smart choices. Pangatlo, hindi ako disiplinado. Possible na meron ka nang nasubukan dati, kaya ayaw mo na ulit mag-risk or sumubok na ibang bagay. And number 4, di ko alam kung paano magsimula. Dahil possible na takot kang magkamali, kaya mas pinipili mo na hindi na lang kumilos. To be honest, hindi laging smooth yung journey. Minsan okay, minsan off. Pero kapag malinaw na yung mindset mo, kaya mo nang mag-adjust, kaya mong magpatuloy kahit walang motivation, at kaya mo ring magtiwala sa process kahit mabagal yung resulta. So let's reframe your beliefs. Instead of saying wala akong time, say ako yung bahala sa oras ko at kaya kong maglaan kahit 15 minutes lang para sa sarili ko. Instead of saying na wala akong pera, hindi kailangan ng mahal na pagkain at kaya kong pumili ng mas healthy gamit kung ano yung meron ako. Imbis na sabihin na hindi ka disiplinado, ang kailangan mo ay araw-araw na effort, kahit konti, is pwedeng mabuild yung discipline dahil skill yung pagiging disiplinado. Stop saying hindi ko alam kung paano dahil pwedeng magsimula sa isang simpleng step ngayon and mag-build from there. To be honest, ikaw talaga yung makakatulong sa sarili mo and yung kailangan mo lang is yung unang step para gawin yon. How to practice better mindset. Meron kang 3 bagay na pwedeng gawin para ma-practice yung better mindset. Una dyan is self-awareness journal. Mag-journal ka and ask yourself kung nakakatulong ba yung iniisip mo. Kung hindi, time to change it. Like for example, kung o-order ka ng meal, isipin mo kung yung meal na o-orderin mo is makakatulong sa'yo para mag-lose ng fat. And kung hindi, umorder ka ng mas healthier alternatives. Number 2, power statements. Always practice na i-cheer yung sarili mo. Tulad ng mga to, unti-unti mas nagiging disiplinado ako. Hindi kailangang perfect, dapat consistent. Kahit simpleng kilos, basta tuloy-tuloy may resulta. This can help you lalo na kung hindi ka gaanong motivated. And number 3, tiny win strategy. Start small. So pwede kang mag-stretch pagkagising, uminom ng tubig, and mag-prepare ng healthy snack. Dahil yung small actions na ginagawa mo leads to bigger results over time. And this is the hard truth about mindset. Kahit may best program ka pa, or kahit gaano pa kaganda yung meal plan mo, or kahit may coach ka pa, basta yung mindset mo is kontra sa goals mo, para kang umakyat sa hagdan ng may pabigat. Kaya bago ka maghanap ng perfect program, ayusin muna natin yung mindset mo para maging part yung fat loss and healthy living ng buhay mo. So mindset first before strategy. And kung gusto mo ng tulong para i-reframe yung mindset mo, just join our Facebook community. Yung link is nasa baba. And you can send it to our group chat para mas matulungan kita and matulungan ka ng taong napunta rin sa spot mo ngayon. Congratulations dahil natapos mo na yung module na to. I suggest bago ka dumiretso sa main course, take a few minutes para basahin muna yung mga mindset lessons sa baba ng module na to. Bakit? Dahil kung buo na yung mindset mo, ngayon pa lang, mas magiging madaling na sa'yo yung pag-a-apply ng mga strategies mamaya. And meron din dong tips kung paano mag-build ng discipline, paano i-handle yung mga wala akong time moments, and paano magtiwala sa process kahit mabagal yung progress. Trust me, sobrang laking tulong nun sa long-term success mo. So go ahead and basahin mo yung mga lessons sa baba. And after that, tumuloy ka na sa main course. Thank you and congrats!